Hello and welcome back. This is Michael, and right now I want to share with you our topic for today: crash courses and gradual courses. Which one is best for you? So, itong topic na to ay para sa mga tao na nagdi-desire na maging developer in the future, like let's say full stack web developer, software engineer, software developer, WordPress developer, WordPress designer. So everything na related sa technology, ito ay para sa atin, para sa inyo. So sige, ano ba mas maganda, yung crash courses, yung mabibilis na courses, short courses para matutunan natin ang isang technology, o yung nasa gradual courses? Sige, mag-start tayo ng ating discussion. So, ano nga ba yung best way of learning pagdating sa technology? Kasi sa mga bagay na nangyayari ngayon, na available online, no, napakarami ng mga courses na ino-offer, at yung iba ay pinoprovide na bilang crash courses. So, ano ba yung best way of learning? Crash courses ba or gradual courses? So, ang ibig sabihin natin ng crash courses o crash course, ito yung mga short term, no, yung isang course lang siya pero nandun na lahat, no? So maraming yung ganitong courses na nakakatulong sa atin para magkaroon tayo ng mga ideas, ng overview ng mga technology. So ang mga nag-offer ng mga short term or short courses ay yung mga nasa Udemy, Coursera, at yung iba pang mga online learning. At meron din mga ilang weeks lang, like sabihin natin mga 24 weeks, ganyan, learning, mga web development, 7 months, ganyan, 6 months. So, usually, yung mga crash courses, ano lang yan, every Sunday, Saturday, ganun. So, short term lang siya. How about naman yung gradual courses? Ano ba yung ibig sabihin natin dyan sa gradual courses? Gradual courses, ito yung medyo mas matagal, no, matagal siya, and then medyo mahirap, no? Kasi ang mahirap sa kanya is dahil magi-start ka sa foundation, magi-start ka talaga sa basics. So kailangan malaman, maintindihan, kailangan maunawaan ano ba yung mga nasa foundational, at matutunan talaga yung nasa foundation bago mag-proceed sa mas yung mas advanced, no? So medyo slow siya and hard way. So ito yung mga gradual courses. Tinatawag din tong mga progressive courses. Maraming term dyan progressive courses, mga foundational courses, comprehensive courses, no? While itong isa naman, ito yung tinatawag nating quick courses, easy courses, 7 days courses, no? Lagi yung naririnig sa akin yan, no? Sa ating mga discussion, tips and tricks. So, ang reason kasi kung bakit ang mga kagaya ko, ako din naman mahilig ako sa quick courses o yung mga crash courses, kasi gusto ko agad malaman ano bang meron doon sa specific na stack o yung tinatawag nating mga technology frameworks. Ayan, ganyan. So, nag-enroll din ako sa mga crash courses. At marami din ako experience, no? Nag-ano kasi ako sumasali talaga ako sa mga nag-offer sa Facebook, okay? So, sa Free Code Camp, lahat ng masasabi mong learning online learning, and even sa personal, face-to-face, nag-take din ako niya, nag-aaral ako din ng mga ganyan, including itong ating ano ba yung TESDA, no? So, may mga short courses, merong ilang months, 6 months, so nag-enroll din ako dyan, no? So, maaaring itanong ng iba, bakit aral ng aral, bakit kailangan mag-aral ng mag-aral? Kasi may mga tayo, mga kanya-kanyang reason, no? Yung iba para talaga ma-master ang isang field, learning, no, maging doctor, depende sa field ng philosophy or for educational purposes. So, pero sa akin personal, kung idea bakit kailangan kong mag-aral pa rin, kasi sayang yung time kaysa naman manood lang ako sa TikTok ng mga kung ano-ano, at sa Facebook na kung ano-ano lang, no, ng mga trending. So why not gamitin ko yung
mga ilang minutes ng aking time every day at matuto ko ng new technology. Kasi papunta tayo dun sa future at magagamit yan in the future. While kung ako naman ay nagbisi-bisihan sa gaming and nagbisi-bisihan ako sa TikTok and other social media, tapos nakikisali ako sa mga debate, anong ma-earn natin dong merit? No, wala. In the future, hindi natin siya ma-apply. Okay? So, i-share ko lang ng mabilisan. Crash course lang to, no? Crash course lang tong ibibigay sa inyo. So, hopefully, hindi ako mabot ng 1 hour, no? Usually kasi, yung aking sharing ay inaabot na usually ng 1 hour. So, sige. Ano ba yung mas maganda para sa iyo, no? We are talking about ourselves and specifically you. Para sa iyo, ano ba yung mas maganda? Okay, so ang crash course o crash courses, ito yung mga fast-paced explanation. Mabibilis sila, no? Yung sa Udemy, wala ka ng time magtanong, no? O kaya sa YouTube, walang chance na makapagtanong ka at sagutin ka. So, and then i-explain lang lahat doon in a short, sasabihin na natin mga 10 minutes, sasabihin na lahat doon, what is web development, what is software development. Ipapakita na rin doon yung roadmap, ano ba, saan ka mag-start, beginner to advanced to becoming an expert. So kapag nakakita kayo ng 0 to hero, ayan, no? 0 to hero na mga courses, pag nakita nyo yan, 0 to hero. Hero, ano yung hero? Yung, ano ba sa Tagalog to? Bayani. No, bayani. Pag nakakita ka ng 0 to hero courses, yan, 0 to hero Python, 0 to hero web development, React, ganyan, or anything else na binabanggit after ng 0 to hero, ito yung mga crash courses, no? Crash course on Python, crash course on React, no? Pag tiningnan mo yung curriculum, yung mga topics na didiscuss, makikita mo 20 subjects lang or 20 topics lang, 30 topics. Tapos covered na doon, nakalagay full stack, web development, software engineering, no? 100 topics, sabihin na natin. Sa loob ng isang 0 to hero course o kaya any course na merong 100 topics o lessons, tapos nakalagay na doon yung kabuuan. Kunyari, civil engineering, no? Ano pa ba yung magagandang example? How to become a doctor, no? Yung mga ganyan. So, lalo na yung web development and programming. So, parang ganun na level niyan Kasi when you say na isa kang programmer, para kang nagmamaster ng lingwahe, ng language, no? So, para siyang nag-aaral ka rin nagmamaster ka ng something like language, and then computer related, no, mga yung pwedeng yung tinatawag nating paano nagre-respond si computer, no, and then ayan, andyan na lumalabas na yung mga iba-ibang courses na kung saan sa saglit na panahon lang matatapos mo na. So yan yung mga crash courses, no. So kailangan ay ma-distinguish natin diyan. Kung kayo ay gusto niyo talaga matuto, you have to distinguish which one, no, yung crash course at which one talaga yung gradual, no. At dito nga sa ating pinag-uusapan, yung kalimitan ng crash courses, self-paced yan, no, and then fast-paced din. Self-paced, ibig sabihin yan yung yung anytime pwede mong aralin yan, kahit buong araw mo aralin in 3 days. Kasi experience natin dito sa Learn Computer Today, may mga nag-enroll kung kaya bang tapusin sa loob na 1 linggo, ganyan, full stack web development, kaya bang tapusin sa loob ng 6 months. So ito yung mga normal questions, no, na encounter natin. Pero lagi natin sinasabi na sa loob ng 6 months may matututunan, pero not necessarily tapos na kasi mahaba talaga ang technology and nagko-continue siya, nag-evolve, or sabihin na natin nade-develop, no, development. That's why it's called development, kasi nade-develop siya. So fast-paced yung usual sa crash courses, then ang covered lang, no, yung ng crash courses is yung ng isang crash course ay yung essential topics lang. No, usually, pagka kayo ay nag-enroll sa Udemy, sa iba pang mga courses, sa
LinkedIn Learning, no, sa Scrimba, napakarami niyan. Ano po, pwede niyo i-research diyan yung mga magagandang online courses na provider. And mapapansin ninyo, usually meron diyang topic na 2 minutes lang. Pag tiningnan mo yung time stamp, no, 2 minutes, hindi 2 hours, no? Mali yata to, no? Ganyan, no? 2 minutes. Usually, isang topic, 2 minutes lang. Makikita mo, meron 4 minutes, may 6 minutes, parang yung iba may 10 minutes, may 15 minutes. So, mostly overview lang sila, no? Hindi siya talaga comprehensive, hindi siya foundational. So, sa crash courses, pag napansin niyo na, parang isang course nandun na lahat, no? So, sa Udemy, napakarami niyan. Isang course lang nakalagay doon, Full Stack Web Development 2026, 2027. No, ganyan. Advance pa nga 2024 pa lang, or sabihin na natin 2025 pa lang yung current year, pero ang nakalagay na sa title 2027 advance, no? So ganon, mapapansin nyo maikli yan, ano? Additional research, ibig sabihin yan, kapag na-discuss na ng instructor yung specific topic na yon, and meron nga lang siya, halimbawa, let's say pinakamatagal na is 18 minutes, ganyan, no? Sa 18 minutes na kanyang explanation sa crash courses, ay kailangan mo pa mag-research. Hahanapin mo yung tinutukoy niya. Iisa-isa mo sa internet. Gagamit ka ng mga chat GPT, yan, yung mga ating copilot, no? So, kailangan mo mag-additional research, especially Google. So, kalimitan, short explanations lang yan, ano? Short explanations, tapos additional learning, no? Ang kailangan mo makita online. So, ganyan yung crash courses. And then, ang crash course covers everything, no? Crash course covers everything. Ibig sabihin, lahat ng posibleng kasama sa topic na yon, o sa course na yon, or sa mismong field na yon, nandun na lahat sa isang course lang. Okay, covers everything from beginning to end, no? Makikita nyo pa yan from beginning to end ng mga topics, no? Okay. So next is short-term retention. Anong ibig sabihin natin dito? Kapag kasi tayo nag-aral at yung nakuha natin na pag-aaral is short-term, no? Short, sabihin na natin short pace, short-term, mga 7 months, 6 months, pababa, ganyan yung mga specific timeline, no? Yan ay madali mo makakalimutan, no? Lalo na pagka tinapos mo yung isang course, kunyari sa isang course na take mo is nakuha mo siya ng 1 week, natapos mo agad. So tapos hindi mo na inulit, no? Malaki yung chances na after a week nakalimutan mo na. So short term lang siya. Kasi crash course nga lang maikli ang explanation, may mga exercise, may project, pero mga simple lang para makita lang yung overview. So maliit yung chance ang matandaan mo lahat, no? Unlike sa gradual courses, ito ay methodological. Ibig sabihin niyan ay may sistema. No, paano mo siya aralin? Tinatawag to ng iba na parang college type, or sabihin nating classical type ng learning, yung aaralin mo from the very basic, foundational, no, dadaanan mo pa nga minsan yung theory, no, and discussion, no. Actually, ito ay nasa under siya ng category ng gradual courses, no. Ang reason bakit kailangan methodological kasi yung retention ng kung paano mo magigets, paano gumagana yung isang bagay, kailangan mo siyang kailangan mo maunawaan paano siya gumana, ano yung history niya, no? Yung part ng history dinidiscuss din natin yan sa Learn Computer Today. Kung meron tayong specific stack, sinasama natin yung history. Why? Kasi kailangan mo malaman paano siya na-develop, at yung methodology, paano siya na-improve, no? Paano siya sinilang, katulad ng computer natin ngayon, yung cellphone na hawak nyo ngayon, yung laptop, yung computer, desktop, no? So yung mga yan, bago yan napunta sa atin, nasa kamay natin, ay maraming prosesong dinaanan yan. At para maintindihan mo, nagsimula yan sa sabihin na nating
medyo komplikadong mga devices. Malalaking mga devices sila nung una pero maliliit yung kanilang capacity, and then mahihina yung kanilang tinatawag nating computing power. So sa magitan nun, sa magitan ng mga pag-intindi sa mga nakaraan ng development ng mga bagay, maiintindihan mo paano siya gumagana at gaano na ngayon siya nag-improve. That's why doon sa ganung tema ng pag-aaral, mas maiintindihan natin para saan nga ba to? Ano nga ba to? No? At doon mahirap na yan matanggal sa ating isip. Kumbaga, matatandaan mo agad, ay, alam ko yan. Oh, kasi ganito yan. Ma-explain mo pa nga eh. Mabibigyan mo pa ng magandang explanation bakit ano at bakit para saan yung bagay na yun sa technology. Okay? And then, sa gradual courses, may slow-paced learning. Ito naman yung kaibahan ng kapag ikaw yung nag-college. No? Kasi sa college, bibigyan ka lang ng assignment. And then, gradual nga rin sila, methodological na nasa college. Pero fast-paced pa rin. Kasi bibigyan ka ng deadline. Okay, bukas ang tapos niyan. Okay, submit to sa isang araw. Ganito. So, mabilisan yun. While sa gradual courses, lalo na sa online, makakita kayo, katulad ng nasa Learn Computer Today, ito ay slow pace. Ibig sabihin, depende sa iyong kakayahan ma-absorb, no, yung natututunan o itinuturo. Kasi iba-iba tayo ng pacing. Merong mabilis maka-pick up, merong kailangang himay-himayin muna bago maintindihan, at pareho sila ng nagiging output. Ay, yun nga, meron tayo dito mga projects. At kapag project-based, no, ang gradual learning o gradual courses, project-based, kahit na mabagal yung isa, mabilis yung isa, pareho lang yung output. Okay? So, that's why we included yung sa methodology, yung slow pace. Hindi tayo nagmamadali. Kasi may tendency, lalo na sa experience natin sa Learn Computer Today, maski na ako mismo bilang instructor, gusto ko makuha agad yung certificate. So, sabihin ko sa sarili ko, tapusin ko agad to, gawin ko agad lahat para makuha ko yung certificate. And after ko makuha yung certificate, anong meron? Anong nangyari? So, wala. Nagkaroon lang ng certificate. So, ang ginagawa ko, inuulit ko siya ulit, no? Inuulit ko pa, no? So, meaning to say, kailangan ma-absorb ko siya and magawa ko siya ng walang tinginan sa kopyahan. So, yun yung isang paraan na naging effective, at ngayon sinashare ko rin yung way na yun sa bawat estudyante natin ngayon dito sa Learn Computer Today. Okay, so next one is yung foundational learning. Hindi tayo talaga pwedeng dumating sa advance kapag hindi natin naintindihan yung foundation. Pag hindi natin naintindihan yung basic syntax, kasi once na dumami ang yung error, hindi mo, yun na nga lang pag nakita mo ang screen pag tumingin ka sa screen ng isang programmer na isang nagko-code, hindi mo maintindihan, di ba? Parang na-intimidate kagad tayo sa mga codes. Parang inisip natin, hindi natin kaya. Pero actually, pag nakuha mo yung foundation, ano ba yung mga bawat linya na yan, para saan yan? Pag sa susunod na tingin mo sa screen ng isang programmer, unang tingin pa lang, ay, alam ko na yan. Because of the foundational learning. No? So, mag-i-start dapat doon kung gusto nyo talaga magkaroon ng proper way of learning a technology. No? And sa gradual courses, comprehensive coverage. Ibig sabihin, hindi pwedeng madaliin yung mga topics dyan, yung mga subjects dyan. Hindi pwedeng tumalon-talon at sasabihin natin sa sarili, alam ko na yan, next na ako. Tapos pagdating sa next na ginagawa mo, hindi mo magawa kasi hindi mo nakuha yung foundational, and then hindi mo naiintindihan kasi yun ang ibig sabihin ng comprehensive. Kailangan ay naiintindihan mo para saan yun. That's why we separated yung mga frameworks, mga tech stacks, no, yung mga dapat natin matutunan, separated courses sila, no, dito sa atin sa Learn Computer Today. At yun ang isang magandang paraan para matutunan natin yung isang technology. So, time for practice, kasi nga self-paced tayo, hindi tayo nagmamadali. Slow pace and self-paced, hindi tayo nagmamadali. May time tayo to review and then create a new project from the existing project. I-create ka and then ibay mo lang design,
gagawa ka ulit, no? Tapos wala ka ng tinginan sa kopyahan mo, gagawa ka ulit, pa-practicein mo, and then yan na saka mo ngayon papacheck yung iyong project sa instructor. So doon makikita mo yung iyong skills. Kasi ang instructor titingnan lang naman niya anong ginawa mo and i-approve niya kung okay. No, kapag may konting mali o may mali, papaulit sa iyo kasi yun ang talagang way para matuto ka, yung iyong pagpa-practice. No, at pag ikaw ay nag-apply sa kung saan ka man gusto mo mag-apply bilang developer, hanapan ka man ng background, sabihin sa'yo, nag-aaral ka ba ng IT? Hindi po. Nag-aaral ka ba ng ComSci? Hindi po. Ano ngayon, bakit ka nag-apply dito? Meron po akong mga projects, nakagawa na po ako ng system, nakagawa na po ako ng application, etc. Talaga, patingin nga, papakita mo nga, since online naman yung mga project natin, pakita mo lang yung mga links, pakita mo sa kanila, and then mag-type ka na, i-open mo yung online IDE mo. Halimbawa, kung meron kang sariling kung nasa GitHub ka, di-type mo doon yung mga kailangan mo ipakita sa kanila ng mga code, ay hired ka agad. Kasi ang importante sa isang kumpanya o sa isang kliyente, kung magagawa mo ba yung papagawa nila. Kasi kahit na ikaw ay ComSci graduate ka ng IT, hindi mo naman magawa yung pinapagawa nila. So, wala din, no? So, ang importante sa business ay masusolusyonan ba yung problema ng business. Kung ang business walang website, walang application, walang sabihin na natin mga mga Android na mga application or sabihin na natin yung pang Mac o kaya yung ating iOS. So kapag kaya mong gawin yun, so kung saan ka man mas master mo at doon ka nag-apply, tanggap ka talaga kasi kaya mong gawin no? And then next is itong ating long-term retention. Kasi pag inunti-unti natin yung pag-aaral and then napapractice mo siya, imposibleng makalimutan mo siya agad. No? That is the reason why gradual courses or progressive courses, comprehensive courses matters talaga kapag dating sa sabihin natin retention, yung skills na na-develop sa'yo, hindi na mawawala yan. Kahit sabihin mo na isang taong kang hindi nagawa or hindi mo in-apply for 1 year, pagbalik mo doon, ang bilis mo maaalala, oo nga pala, ganito nga, oo nga pa. Tapos nandiyan pa si ChatGPT, nandiyan pa si Copilot na mga AI. So, type mo lang doon yung usual na, ano nga ba yung tinype ko dati? Type mo lang doon, ano nga ba to para dito. And then, lalabas na sa'yo yung code mismo ni ChatGPT. So, mas mabilis. Okay? So, kung kayo ay gusto ninyong matuto and nag-iisa lang kayo, at kailangan yung tingnan, no, yung dalawang bagay na yan. Pag kayo mag-enroll, crash course ba siya? Ano ba ang makikita ko sa crash course na ito? Worth it ba ito? No, lalo na kung malaking bayan, mga 80,000, 90,000, no, nakakaiyak yan, ano? Marami tayo kasing na rinig na mga instances na nagbayad sila 80,000 pero hindi sila natuto and nawala na yung kanilang tawag dyan, instructor, no? Parang limited time lang. So may question nga pala dito. Ano ba mas maganda, face-to-face na learning or online? Isama na natin to sa discussion kasi usually ito yung mga questions no, iba nating mga nag-enroll or bago mag-enroll, ito yung mga usually arguments na dinidiscuss bago nare-realize kung ano bang mas mahalaga. So kasi pagka sinabi nating face-to-face, ito yung magwo-walk-in ka sa mismo office or sa training center. And pag sinabi naman nating online, ito yung kahit saan ka, sa bahay, kahit saan lugar, basta may internet ka, is pwede ka mag-aral. So, alin ba mas maganda sa dalawa? So, may advantage ang mga ito, pero tingnan natin din in contrast. So, pagka face-to-face tayo, of course, ang mangyayari ay may magtuturo sa inyo instructor, di ba? Ito yung instructor, let's say, siya yun. And then, ituturo niya saan banda yung may mali. No? And ano yung una mong steps na gagawin. And then, ano yung mga kasunod na gagawin. No? At sabihin natin, ano ba term doon? Yung masusubaybayan. Okay? Masusubaybayan kung anong ginagawa mo.
Kaya lang ang disadvantage naman ng face-to-face, pag-uwi mo, kasi hindi naman recorded ang face-to-face, di ba? Pag-uwi mo, naligo ka, natulog ka, kumain ka, wala na yung tinuro sa'yo. So, pagbalik mo doon sa face-to-face, hindi mo na ulit alam yung gagawin mo. Tatanong mo sa iyong kasama, paano nga ba yung ginawa natin kahapon? Sabihin nung kaklase mo, hindi ko nga maalala nga. Pero naglagay ako ng notes. Di nag-notes, nag-picture pa. Nag-picture pa ng mga ginawa. Paano nga ba natin nakuha tong output na to? Hindi ko nga matandaan din eh. So, yan yung disadvantage ng face-to-face. At masasabi ko na talagang hindi siya ganun effective pagdating sa pag-aaral ng, sabihin na natin, programming and coding pagka face-to-face. Ang mangyayari diyan, kagaya sa college, kung ikaw ay nag-college, lalo na kung ikaw ay IT or ComSci, ituturo sa iyo yung mga programming languages, yes. Pero pagdating mo sa bahay, gagawin mo yung assignment. And then doon sa assignment na gagawin mo, ay tatry mo paganahin. Pag hindi mo pagana, magkukopyahan na lang kayo ng iyong mga kaklase. And then saka nyo ipapasa sa prof, and then saka ngayon papasa sa subject. Unlike sa kapag ikaw ay online, lalo na kung ikaw ay sabihin natin guided ka ng instructor and may sinusundan kayong sabihin na natin curriculum or stages or topics, learning, no? So may mga stages yan, may step by step yan. Kung saan ka man na-stumble or sabihin na natin hindi mo na-gets yung isang part na yun or may something missing, pwede mo i-chat si instructor, sir, parang hindi ko na-gets tong part na to o kaya parang kulang yung, wala yung video para dito or parang may something missing dito, wala yung link. So, instructor sasabihin sa iyo na, kailangan mo ito munang kunin, kailangan mo muna itong gawin and nakalagay ito sa ganito. Kung wala yung video dyan, wait lang, ipapakita ko sa iyo, makikita mo ulit sa system natin. So, sa ganung paraan, pag face-to-face, madali mo makalimutan. Sa online naman, kung video yung pinrovide ni instructor at nasa system natin kagaya sa Learn Computer Today at nandun na yung step by step na pagtuturo at nakita mo na parang gusto ko ulitin yung yung una pang part para magets ko to. So pag inulit mo yun, so wala kang parang nasa sayo yung liberty, sabihin natin lahat ng time kung alin man doon yung gusto mong i-master, no? And gusto mong ulitin. Kasi ang purpose ng pagtuturo natin sa online and nagpo-provide tayo ng learning system is ma-duplicate yung project na ginawa ng instructor, papakita sa iyo, and then gagawin mo rin, and then i-improve mo yung binigay na project or mag-create ka ng sarili mo. So, sa ganung paraan is may-compare mo yung output mo doon sa gawa ng instructor. Okay? At pwede mo siyang balikan anytime. And you can always contact the instructor. No? So, yan yung difference ng online. Kasi sa online, pareho lang naman yung yung sistema. Gagamit ka rin ng computer eh. Unlike doon sa ibang mga sabihin natin dapat kailangan pag-aralan. Halimbawa, yung sa automotive, kailangan physical kang nandoon sa training center kasi wala ka namang coaching gagawin. So, kailangan mo talaga ng physical na kotse para mag-practice o kaya nasa medicine ka, no, nag-aaral ka ng medicine, doctor, nurse, kailangan nandun ka talaga sa physical area para makita mo kung paano gagawin kasi wala kang ganong mga equipments. Pero pagdating sa coding, web development, technology, available na yan basta meron kang computer, no? Software, yung mga software na kailangan i-install mo, and then yung mga iba pang mga kailangan for frameworks. So, coding, provided na lahat yan online. Okay? So, maganda pagka ikaw ay nasa course na kung saan merong step by step, merong instructor. So, mas mag-grow ka kaysa doon sa nag-ano ka lang, meron kasi tayong tinatawag na self-taught. Yung self-taught, yung nag-aral ng sarili, no? Yung, kasi nauso kasi ito eh. Meron to kasi actually na book, no? The Self-Taught Programmer ba yun? Clean Code, yeah. Clean Code, Self-Taught. So, ano nga ba yun? Kalimutan ko na yung title. So, may mga books yan for self-taught. Yung
Sige, type natin sa Google. Ano nga ba yan? Self-taught meaning. Self-taught, having acquired knowledge or skills on one's own initiative rather than through formal instruction or training. A self-taught graphic artist. Yun, bigyan tayo ng example. So, dito ay pinapakita na yung ikaw yung nag-initiate ng learning mo. Ang problema kasi, pag ikaw ay self-taught, hindi mo alam yung next. Though merong mga guides and sabihin na natin yung roadmap, no, yung mga guide saan ka ba, ano yung susunod mo pag-aaralan, ano yung susunod mo pag-aaralan, at meron din yung mga YouTuber na binibigay yung mga susunod mo pag-aaralan. Ang problem doon is kapag hindi mo na kaya, hindi mo na alam, skip mo na yun. Ini-skip na. Hindi mo pino-force yung sarili mo, hindi mo pinupuwersa, dapat matutunan ko to. Ang next na problem ay saan mo kukunin yung knowledge na yun. Kailangan ko daw matutunan to pero hindi naman tinuro sa video. So, wala kang mapagtanungan. So, kasi kaya ako nasasabi yan, kasi ako din ay self-taught. Ang problema is ilang taon bago ko natutunan yung isang part na yun na masasabi ko na alam ko. So, kailangan ko siya matutunan by experience at taon nga yung binilang. While kung ikaw ay may nag-guide sa iyo and kagaya ng gradual courses na sinasabi ko na meron ka step by step at yung mga kung may makikita kang mga ganun, is maiintindihan mo talaga yung para saan ba natin ginagawa itong code na to, ano ba yung purpose niyan, ano ba yung per line na yan, then explain sa iyo yan, ano ba ang purpose niyan, and hindi mapapagod si instructor na ipaliwanag isa-isa sa mga estudyante kasi nga meron tayong learning system and nag-provide tayo ng mga videos how to explain, no, yung mga explanation how to understand yung mga codes and pwedeng mag-chat, no, just in case may specific part na kung saan parang nalito, no? So, yun. At kapag ikaw ay natutunan mo yung foundation, ay magkakaroon ka ng better understanding, no? Para saan ba yun? Ano ba ito? Para saan ba yun? And then next time, pag ikaw ang gagawa ka na ng sarili mo na iyo mo talaga, gagawa ka na ng application mo, is alam mo kung saan mag-start kasi alam mo yung purpose nun. At ano yung next? Kasi nga naintindihan mo para saan at bakit meron dapat ganun. Okay? So next is yung ating pagbibuild ng tech stack. No, sa gradual courses, kung gusto mo matutunan ng React, bago ka makarating sa React, dapat alam mo muna yung front end and then itong ating JavaScript. Okay? Kapag marami kasing ganyan, no, gusto ko React agad, React framework, React Native, ganyan, yung mga iba pang mga terminology na sikat ngayon, no? So, kapag ganyan, parang gusto natin sumabay sa uso, narinig natin si TypeScript, gusto nating aralin si TypeScript, narinig natin tong yung mga framework natin, ano ba? Dami yan, si Bootstrap, gusto natin kaagad matutunan yan. Of course, nandyan si YouTube, at yung iba pang mga nagpo-provide ng learning dyan. Pero, mind you, ang mangyari dyan, pagdating doon sa course na yun, marami doon di mo maintindihan kasi kailangan mo ng background pagdating sa coding. Okay? So, pagka meron kang guide and then nag-undergo ka ng mga courses na gradual, nag-build ka ng yung tech stack. No? Ibig sabihin yan, ay hindi mo na mamalayan, naintindihan mo na yung web development niya, no, naintindihan mo yung web development from the foundational standard HTML, CSS, JavaScript. And then pumasok na itong ating si Bootstrap, and then ito na si React, and dyan na rin si Angular. So lahat yan ay dadaanan natin dito sa Learn Computer Today. And kailangan hindi tayo magmadali. Kasi pagdating doon sa higher level of learning, programming languages, higher level ng mga framework, hindi ka mangangapa. Kasi alam mo na yung terms mula pa sa foundation. Nagawa mo na rin sila. Kaya pagdating doon sa higher level of programming o sabihin na natin application, magigets mo na, ay, ito yun eh. Ito yung ginagawa ko sa JavaScript eh. Binago lang ano dito.
may gagamit lang ako ng library. I-import ko lang pala yung library. So, magigets mo agad. Pero kapag hindi mo alam yung library, ano yun, ano rin yung import, so, ano ba yung ginagawa ng JavaScript, ano ba yung code nun, ano ba syntax niya. Pag hindi mo alam lahat yun, no, so, nakatingin ka lang doon sa yung pinapanood. And then, after nung course na yon, nakuha mo lang si certificate. Ano? So, you have to learn talaga gradually, progressive, para ma-build mo yung iyong tech stack. At mind you, yung pag sinabi nating tech stack, not necessary ikaw pipili ng technology. Kunyari, gusto mo React lang. Hindi pwedeng ganun. Gusto mo Django lang, or sabihin na natin, gusto mo ay Node.js lang, gusto mo backend ka lang. Pwede naman yun, lalo na kung ikaw ay freelancer, gusto mo maging freelancer. Kaya lang, limited lang yung kaya mong gawin. Kung meron kang client na in-interview ka, marunong ka ba sa Svelte? O Svelte? Marunong ka ba sa, sabihin na natin, Laravel? Siyempre, ikaw gusto mo Node.js lang sa'yo, Bootstrap. Laravel lang required. O, di wala kang work. So, ibig sabihin, pag ikaw ay full stack, and then inaaral natin itong mga frameworks na to, Laravel, Vue.js, so yung mga yan. Pag marunong ka dyan, halos pare-parehas lang naman yan Vue.js, jQuery, ganyan, etc. Yan ay mga JavaScript, no, na sabihin natin, kailangan may foundation kasi JavaScript. So, nag-iiba lang sila sa kung saan mo gagamitin. So, kapag ganun, marunong ka sa mga yon, natutunan mo yung mga bagay na yon, na hindi ka namimili sa yung tech stack, malaki yung potential na hindi ka, sabihin natin, hindi ka mawawalan ng work, no? At ikaw ay laging ma-hire kasi marunong ka ng mga technology na yan. So, ang web development, sabihin na natin, web developer, dumadami ngayon yan, no? Pero ang nakakalungkot, nakalagay sa resume, web developer, mataas yung percentage sa front-end like HTML, CSS, JavaScript, mataas daw yung knowledge na doon. No? Sa resume tinutukoy ko yung biodata, CV, resume. Siyempre, mag-a-apply ka. Papasa ka ng resume mo. Nakalagay doon, marami kang tech stack na alam. And then, susubukan ka ngayon. Sige, try kita muna 1 week. Tapos binigyan kang project, hindi ka marunong. Patay, di ba? So, yung word na, sabihin na natin, yung position, job position na web developer, ginagamit na ng marami ngayon yan. No? Pero ang totoo niyan, only the few survive. Ibig sabihin nun ay pag sinabi mong web developer ka, ay hindi lang yun sa resume lang o sa certificate lang, marunong ka talaga. At yung marunong talaga, kukunti lang yun. Ano? That's why nilagay ko dito, joining the few. Ibig sabihin, kapag natuto ka na, may marunong ka na talaga sa bagay na yun, natutunan mo from basic to advanced, no, mapapansin mo na yung ibang, sabihin na natin, ayoko magparinig, sabihin na natin vlogger, o kaya yung mga nagtuturo online, sa YouTube, etc. Mapapansin mo na, ay parang hindi ganun, hindi tama yung ginawa niya, mukhang iba yung ginagawa niya, mukhang sasablay siya sa ganun. So, nagigets mo agad na hindi pa ganun kataas yung level nung pinipresent sa'yo sa YouTube o ano pa man. No? Ayun. So, ibig sabihin ang few, joining the few, ito yung mga nasa field talaga. Wala nang time para mag-create ng vlog. No? Yung mga developer talaga, programmer, yung mga malulupit na yan, no? Yung talagang high-paying freelancers, high-paying programmer, software engineer, yung mga malalaki bayad, wala silang time para maggawa ng vlog. Kasi, binabayaran sila to, kumbaga, para tapusin yung project. No? So, yung mga friends ko na sa software engineer, nag-uusap kami, minsan di na raw sila nakakatulog kasi kailangan tapusin daw. May panahon naman daw wala silang ginagawa, nakatunganga lang sila. Pero yung salary nila ganun pa rin, no? Ranging from 160 to 250,000. So, ayan yung mga software engineer, no?
na wala na sila talagang time. Ini-invite ko nga ano, minsan gawa tayo ng video para marinig lang nila yung history nyo, no? Sagot sa akin, sige, tingnan natin pag meron time. Kasi nga, wala talagang time. Ang maaaring ibalik sa akin yung question, ano, bakit ikaw? Nakakagawa ka ng vlog, nakakagawa ka ng videos, nakakagawa ka nito. Kasi nagsiship ako from, sabihin na natin, as a software engineer, nagsiship ako from freelancing to dito sa ating online learning. No? So kung mapapansin ninyo, ang Learn Computer Day ay nade-develop at nag-improve. So ini-improve natin siya and then nag-add tayo ng maraming courses and tinitingnan ko yung possibility na makapag-put up din ng courses sa Udemy. So mapapansin niyo sa mga post ko dito sa ating channel and even sa ating website, mapapansin niyo dyan may mababangit akong mga Udemy link. So nag-create ako ng course na pwedeng i-post doon na later on after few years pag dumami na yung mga courses doon ay magiging passive income ito sa akin. No, although maliit talaga yung income pag ikaw ay nag-create ng simple sabihin na natin dinevelop ko tong Learn Computer Day at saka yung mga simple courses ipo-provide sa Udemy. So maliit lang talaga yung income and then meron tayo mga system na baga kailangan i-maintain. Pero kasi nandun naman yung passion ko, yung i-share yung knowledge and yung technology na hindi tayo mangangapa yung second generation, next generation. Hindi na mangangapa kasi meron na tayong pinrovide na foundational courses. Okay? So, yun yung aking passion naman kasi aanhin mo naman din sa isang banda sa aking personal na idea. Marami akong pera pero nakikita ko ang daming mga sabihin na natin na serious na lang. Maging serious tayo na kailangan talaga ng knowledge. Okay? Sige. Kasi kaya ako natatawa kasi pag sinabi daw IT, tagagawa ng washing machine, bantay sa shop, pag-graduate mo ng Comsci, anong plano mo sa buhay? Ay mag-apply akong farmer sa Japan. No, yung ganyan, no? O kaya marinig mo, mababasa mo sa Facebook. O di ba IT ka, gawin mo nga yung rep namin. So ganun, no? At yung ang nakakalungkot doon, marami akong kilalang IT pero hindi sila IT nung nag-work na sila. No, iba yung kanilang work. Okay? So, sige, tuloy natin. Baka magkaiyakan pa doon sa mga part ng graduate na ng IT and Comsci. So, I encourage you kung nakapag-aral ka na ng IT or Comsci at nakukulangan ka. So, nandito ang Learn Computer Day, no? And of course, kahit graduate ka o hindi ng IT or Comsci, pwedeng-pwede kang maging highly paid freelancer. Pag sinabi mong highly paid, pag sinasabi natin highly paid, hindi ka lang basta freelancer na nagmamakaawa ka sa client. Hire nyo na ako please. Please ako na lang piliin nyo. Kunyari magpapasa kayo ng maraming resume no sa mga potential clients and then may mga kakompetensya kayo na iba and then parang iniisip mo na sana ikaw yung ma-hire, no? Sana ako yung ma-hire. No, kapag ikaw ay highly paid freelancer at may skills ka talaga, lalo na kung ikaw ay full stack web developer, software developer, WordPress developer, software engineer, kapag ikaw ay proven, no, meron ka talagang maraming project, magkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo, ano? And masasabi mo kaya mo yung project kasi nagawa mo na. Kung si client magtatanong sa iyo, ma-explain mo lahat. At doon sa panahong 'yon, pag na-explain mo ang mga bagay, nakapagpakita ka ng mga proof, mga project mo, ang taas ng percentage na ma-hire ka at hindi lang 'yon, malaki sweldo mo. Kung titingnan mo itong nasa screen nitong ating picture, hindi yan naiintindihan ng normal client. Maski na yung mga normal na tao, hindi yan naiintindihan. Maski nga siguro tayo ngayon, at this time, hindi mo maintindihan niya kahit na lapitan natin yung kanyang code. Maaaring yun ang inyong nasa isip, hindi mo maintindihan. Pero kapag inaral natin yan gradually, no, at habang tumatagal, maiintindihan mo na yan. Para lang yung barok na English, Tagalog, instruction siya, kung paano ang isang program ay gagana, paano niya isasatisfy yung requirement ni client.
no? Halimbawa, yung website na pwedeng mag-order and then pwedeng bayaran ng credit card o order ng mga products, no? Hindi Shopee, hindi Lazada, magki-create ka ng parang Lazada o Shopee, no? At doon si client magdi-display siya ng kanyang mga products. And because ikaw ang gumawa halimbawa ng parang Shopee, parang Lazada para sa customer, no? Since ikaw ang gumawa nun, hindi ka pwedeng tanggalin, no? Ikaw gumawa eh. So kapag dumating ang panahon, kunyari naka 1 year, 2 years ka na, parang nabababaan ka sa sweldo mo, sasabihin mo lang, ma'am, sir, pwede ba akong madagdagan ng kaunti kasi tumataas yung inflation, nagmamahal ang gasolina, baka po just in case, baka ako ay ma-qualify for higher itong salary. So, mabilis kang ma-approve. Bakit? Kasi ikaw yung nakakaalam paano ginawa yung website or application, no? Ikaw ang developer dun eh. Actually, sa experience ko, ino-offeran ako ng bahay. Nababayaran ng kumpanya and then may sasakyan pa. Pero siyempre yung bahay, uupahan lang yun. Hindi papangalan sa akin. Uupahan lang, sila magbayad. And then may sasakyan pa papunta sa yung sa opisina and then pwede ka mag-work from home. And ang offer sa akin is mag-start ako sa 190,000. So, meron akong offer dati na ganun. Kaya lang napansin kong malaki yung kanilang kumpanya, no? At napakalaking responsibilidad yung magiging mapupunta sa akin. So, kahit malaki yung sweldo, kailangan mo intindihin din ano ba yung responsibility mo. Ano ba yung kakayanin mo ba yun, no? Kasi sa totoo lang, hindi ko naman sa nila lahat. Yung ibang developer tsaka programmer, mabilis makalbo. Yung nakakalbo, kasi lahat ng responsibility talaga nasa kanila. And kailangan nila i-provide agad yung solution na wala ka ng time para kasi malaki yung kumpanya, malaki din yung sakop, malaki yung database, malaki lahat, halos lahat. Hahanapan ka nila ng mabilisang solusyon, so hahanapin nila agad yung output. So nakaka-stress yun, So kailangan tingnan mo rin, kahit malaki sweldo or maliit sweldo, pero hindi ka masyadong hirap, may buhok ka pa rin at may malago pa rin yung buhok mo and hindi ka naman nakakalbo, no? And hindi ka stress. So okay na yun doon, na? Alright, so sige. I think yun lang. Meron pa pala. Bakit may sound? So, I think, teka lang, patayin natin yung sound. Napunta dito yung sound. So, I'm using Canva. And kasama siya sa tinuturo natin sa Learn Computer Today. Yung paggamit ng mga graphic application. Ayan. So, sorry, dahil doon, no? And ito nga, pagka ikaw ay nasa gradual courses, so, meron chances na yung enrollan mo ay i-guide ka talaga. So, pag sinabi mo kasing gradual courses, meron siyang step by step and meron niyang student support program. No, sa ngayon wala akong nakikitang ganun. Kasi kahit sa Free Code Camp, Code Academy, yung mga lumalabas sa Facebook, parang ganun. Meron silang 6 months tapos may assistance pa sa kapag ikaw ay nakagraduate sa kanila, ihanap ka ng work. Pero mahirap yun eh. Kasi ang work talaga, hindi ka ipapasok. Hindi sa Learn Computer Today, hindi ka namin ipapasok ng trabaho. Hindi. Kasi kailangan, ikaw mismo, tiwala ka na sa skills mo. Kailangan, kaya mo na. Kasi kung ipapasok ka namin ng work, tapos hindi mo pala kaya, hindi ko masasabi kung ano magiging output. Possible ay average lang yung sweldo mo at pwede ka pang matanggal. Kasi wala kang skills. So, dito, ini-encourage natin unahin ng skills. Gumawa ng maraming project, sundan yung pinapagawa, papakita kung ano yung project, and then gagawin, and then i-explain lahat, yung mga purpose, line by line, and para saan yun. And then hanggang sa makapag-create ka ng sarili mong project,
at doon made-develop ang iyong tinatawag nating confidence, no? Magkakaroon ka na ng tiwala sa sarili mo. Of course, laging nandun yung kaba. Lalo na kapag merong client na hindi mo alam kung ano ipapagawa sa'yo, kakabahan ka kasi hindi mo alam kung kaya mo ba o hindi. Pero ang kagandahan doon, kahit hindi mo alam yung ipapagawa sa'yo, sinabi sa'yo, ganito yung style ng application, ganito yung gagawin, ganito. Nagkakaroon ka ng idea na parang buwibilis yung logical thinking mo. Ay, kaya to. Kaya kong gawin to. At hindi lang yun, kung meron kang group ng mga developers na marurunong din, pwede ka magtanong. And yes, sa simula, hindi mo kaya, iniisip mo hindi mo kaya, pero since yan ay pare-parehong code, pare-parehong kung ano mang framework ang gagamitin mo, ay magiging madali na yan later. Ang importante, dapat kaya mong buuin. And then sa development, doon ka na mag-iisip ng additional na mga, sabihin na natin, features na yung hinahanap ni client. Okay? And sa gradual courses like sa Learn Computer Today, lifetime learning talaga kasi nababago yung mga version, nababago yan. Tulad ng WordPress, sa nakaraang taon, ganito yung style nila. And then ngayon, iba na naman yung style nila. And then yung mga plugins, ganun din, nag-iiba sila. Napakaraming mga pagkakataon na sisira yung website because of these different versions. Kagandahan nga lang kung gradual learning and then ganito may lifetime support tayo. So kung ano man changes at meron tayong grupo ng devs and ganito updated tayo. So makikita natin yung mga changes na yon together with other devs. Ayan. So I hope may natutunan kayo kahit na napahaba na naman tong aking kwento ay makita ninyo ano ba yung course na para sa inyo. So kung gusto niyo magpatuloy na wala talagang guide or guide kayo lang sa Facebook, gusto niyo talaga magtipid, no, kasi pag self-taught ka, wala kang guide, siyempre pwede kang magtipid, nakakatipid ka na kasi wala kang babayaran. And then kung meron mga available coaches, trainers na available na pwede magturo sa'yo, maganda yon. Pero I would tell you na hahaba yung time bago mo matutunan. No, hahaba at tatagal. At puro katanong niya, puro chat GPT, puro Google, puro YouTube, no? At may pagkakataong maliligaw ka. So, yon ay nasasabi ko kasi sayang yung oras. At kahit dito sa Learn Computer Today may bayad, as I've said, meron kasi tayong mini-maintain na system. May online system tayo, meron tayong project management, marami pa tayong ginagamit na kailangan natin i-maintain para sa future ng Learn Computer Today at yung kanyang improvements. So, diyan yan napupunta. At mind you, hindi naman sobrang mahal at meron tayong installment. At yung goal nito ay hindi para makilala ang Learn Computer Today. Hindi. Ang goal nito ay matuto tayo. At kapag natuto tayo, yung sabihin na natin yung financial resources, magiging madali na. Kasi ang puhunan ng developer, skills. So, hindi mo kailangan mamuhunan ng pera. Laptop lang, desktop lang kailangan mo. Internet, yan lang. And then next is your skills mo. Yan yung babayaran sa iyo ng mahal, yung skills mo. Okay? At magiging bahagi ang Learn Computer Today sa pag-develop ng yung skills. At in the future, yung legacy na maiiwanan Learn Computer Today is natuto tayo, no, ng technology. Alright, so medyo mahaba na talaga. So may pagkakataon pa tayo next. At oo nga pala, may free courses tayo sa ating website. Punta lang kayo sa learncomputertoday.net. At absolutely, no, free sila. Wala pong mga hidden emails na magsisend sa inyo na enroll today, ganyan. Tapos may group na community, etc. Bayad kayo ng ganito, ganun. No, straightforward tayo. Kung gusto nyo ng free, makukuha nyo ang inyong certificates at matututunan nyo talaga yung specific course na yon. At magkakaroon kayo ng projects. I-check din ng inyong mga projects for free. Lahat yun free.
And you can always chat yung inyong instructor, no? At magre-reply ako. No, hindi importante yung free ba o may bayad. Importante ay matuto tayo, no? Alright, so yun lang. Magkita tayo ulit sa sunod na courses. Bye-bye po.